Glenn, tara na! Laro na tayo! Tingnan mo, may bagong bili sa akin na laruan si Mommy. Tapos ito pa malaking Barbie bigay ni Daddy. Wow! Akin na lang to. Ang ganda nito, parang kamukha ko. Sa akin kasi ito. Bigay sa akin ni Daddy yan eh. Nag-slip din yung Barbie kapag nakahiga siya. O huwag mo hilahin baka masira. Paano naman ako? Wala akong ganyan. Ano na lang ang lalaruin ko? Sige na, dito na lang pala ako. Maglaro ka na dyan. Sige na nga, ipapahiram ko sa'yo to. Pero ibabalik mo rin ha. Iingatan mo to kasi baka masira. Bakit papahiram mo lang? Dapat akin na lang to. Marami ka namang laruan sa inyo eh. Saka bibilan ka naman ng daddy mo. Akin na lang to. Gusto ko to eh. Sige na nga para hindi na tayo mag-aaway. Dapat kahit malaki na tayo, huwag tayo mag-aaway ha. Dapat kahit matanda na tayo, magkaibigan pa rin tayo ha. Promise yan ha. Basta kapag gusto ko, bibigay mo na lang ha. Sige, promise yan. May mga pagkakaibigan na nasusubok na ng panahon. Pero minsan nasisira lang din dahil sa iisang lalaki. Pero paano kung ang agawan na yon ay may bisa ng mahika? May magpapaubaya kaya o may mapaparusahan na isang manunulot na kaibigan? Bes, may sasabihin ako sa'yo. Bilisan mo, dito tayo. Excited? Ano ba yun? May crush ako. Ano ba yan? Kinikilig naman ako. Ito na nga. Kilala mo si Martin? 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 Sinong Martin? Ang dami pa namang Martin. May kaklase din tayong Martin noon. Pero crush mo yun? Hindi yun. Yung nasa grade 12. Alam mo yung lalaki na matangkad, na maputi? Yung sinasabi nilang parang reincarnation ni Rico yan? Yung tropa ni na Troy. Yung tatahi-tahimik pero sobrang kulit. Crush mo yun? Oo, ang pogi niya kasi. Hindi ko siya crush noon. Tapos naging crush ko na siya. Kasi nagkasabay kami nun sa jeep. Tapos hindi ko alam kung kilala niya ako. Nag-smile siya sa akin tapos nilibre niya ako. Nag-joke pa nga siya. Ang ganda ng humor niya. Ay, ang rupok ko naman. May jowa kaya yun? Hindi ko rin alam, Bes. Tanong mo naman kay Troy. Tropa mo naman yun eh. Sige na. Ayos ginawa mo pa akong tulay. Sige na, Bes. Sige na, please. Ililibre na lang kita. Oo na, sige na. Mamaya paglabas nila. Ay, thank you, Bessie ko. Hindi pa nagkakaroon ng karelasyon si Apple. Puro lang siya paghanga sa kung sinong makikilala niya na pasok sa gusto niya. Habang si Glenn, halos 5 beses nang nagkaroon ng relasyon, pero hindi naman nagtatagal. Ang gusto kasi ni Apple, kung sino ang una niyang maging nobyo, yun din ang magiging asawa niya. Galing sa isang may kaya na pamilya si Apple, buo at masaya. Habang ang kaibigan naman niyang si Glenn, lola ang nagpalaki dahil ang pareho niyang mga magulang ay may kanya-kanya ng ibang pamilya. May bagong asawa at mga anak. Dahil hindi niya alam kung saan siya lulugar, lola niya ang kumupkop sa kanya. Bata pa lang silang dalawa ay magkaibigan na sila. Hindi lang magkaibigan dahil para na nga silang magkapatid. Anak din ang tawag ng mga magulang ni Apple kay Glenn. Isang araw, wala si Apple, kaya si Glenn lang ang nakatambay sa madalas na pwesto nilang magkaibigan. Hoy Glenn, anong ginagawa mo dyan? Ay, nakakagulat ka naman. Bakit? Nasaan na yung beshi mo? Yung maganda? Mas maganda naman ako dun. Ha? Ano? May sinasabi ka? Wala, ang sabi ko nasa ibang bansa sila. Uuwi pa lang sila bukas. Absent nga siya ngayon eh. Tropa-tropa naman tayo, di ba? Lakad mo naman ako dun, oh. Kailan naman kita naging tropa ha? Sungit mo naman. Magpapatulong lang naman ako, eh. Pakilala mo ako dun, dali na. Nahiya kasi ako, eh. Baka hindi ako pansinin, eh. Napansin ko kasi, wala yung ganong kaibigan bukod sa'yo, eh. Kung may kinakausap man siya, yung mga kaklase nyo lang o kaya yung talagang mga kakilala niya. Tatry ko pagbalik niya. Yun!
Salamat, tol ha. Wow, tol pa nga. Hindi naman tayo magkaibigan. Pero sige, susubukan ko lang. Huwag mo lang yung tatarantaduhin na yari ka sa akin. Bali ang leeg mo talaga. Natawa lang si Martin sa mga narinig niyang yon. Doon na nagsimula na maging malapit silang dalawa ni Apple. Isang pakilala lang sa kanya, niligawan na niya agad ito. Hindi na siya nagdalawang isip dahil baka raw maunahan pa siya ng iba. Lalo na at maganda si Apple at gustuhin din. Naging matapang din si Martin na harapin ang mga magulang ni Apple. Sa ganung paraan niya gustong maipakita na talagang seryoso siya sa panliligaw niya. Halos karamihan din sa paaralan nila ang may alam nun. Pero kahit na ganon, hindi pa rin masyadong nagiging bukas si Apple pagdating sa ligawan at pagkakaroon ng nobyo. Hindi siya sigurado kung tama ba ang magiging desisyon niya. Kaya kaibigan niya lang ang maaasahan niya pagdating doon. Gustong-gusto ko talaga siya, Bes. Kaso, ewan ko, hindi pa tayo graduate eh. Ang sabi ko pa naman kina Mami, kapag nakatapos na ako ng pag-aaral, tsaka ako magbo-boyfriend. Pero, iniisip ko yung sinabi ng manghuhula. Sabi niya doon, may manliligaw nga raw ako na malaki ang chance na siyang maging asawa ko. Pero makikilala ko yun sa taon na to. May mga palatandaan pa nga siyang sinabi. Tapos ngayon, nakikita ko yun kay Martin. Mas maganda nga na kilalanin mo muna siya para hindi ka nag-aalangan ng ganyan. Nililigawan ka naman niya, di ba? O edi okay na yun. Naiinis ka ba? Hindi naman. May tinatapos pa kasi ako. Tama ka nga, no? Kilalanin ko na lang muna siyang maigi. Tulungan mo ako, Bes, ha? Hindi ko kasi alam paano ba. Alam mo naman na hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Tsaka, first time ko yung ganito na may naniligaw talaga sa akin eh. Sama ka sa amin. Ililibre niya raw ako eh. Mag-date kami. Lo, date niyo yun tapos isasama mo ko? Para nga hindi nakakailang. Hindi ako sanay kumain sa labas tapos lalaki ang kasama ko. Hindi gaya kapag kasama kita. Para kahit papaano, kung hindi man kami mag-uusap, andyan ka. Ginawa pa akong tagasalo. Ano, Bes? Sabi ko, try ko. Basta matapos ko to. Ano ba kasi yan? Hindi mo pa pala tapos yan? Halika, tulungan na nga lang kita. Walang napapansin si Apple sa inaasta ng kanyang kaibigan. Akala niya normal lang yon dahil gano'n naman talaga minsan ang ugali ni Glenn, lalo na kapag may ginagawa ito. Ang hindi niya alam, parang may kung anong nabubuo na inis sa kalooban ni Glenn dahil may nagbibigay ng atensyon kay Apple, habang sa kanya wala. Hindi gaya noon na kapag may manliligaw siya o may karelasyon, pakiramdam niya may nagmamahal sa kanya. Mayroon siya nang wala si Apple. Habang ngayon na may manliligaw na ang kaibigan niya, para bang nasa kanya na lahat ng atensyon. Isang araw, hindi na siya nakatanggi na samahan si Apple nung sinundo siya sa bahay nila. Tingin mo ba, Bes? Hindi ba OA itong ayos ko? Hindi naman yung parang excited? Hindi naman parang nakapambahay? Ano? Hindi ka kasi nag-reply sa akin eh. Nagtatanong ako sa isusuot ko. Kaya tumingin na lang ako sa Pinterest. Ano, maganda ba? Bagay ba? Ang daldal ko naman. Oo, ang ganda. Mas maganda lang tong suot ko. Tingin mo, gusto ng mga lalaki yung ganitong outfit kapag may date? Oo nga, gusto niya yan. Siya naliligaw sa'yo, dapat siya tumanggap sa'yo. Nakakahiya lang baka ma-turn off siya sa akin. Ang daming sinasabi ni Apple. Kahit naman noon pa, madaldal na siya. Naging mas madaldal lang dahil sa kung ano-anong pinagsasasabi niya. May nalalaman pa siyang mga pahiwatig na hinihiling niya na nakikita niya kay Martin. Ang kaibigan naman niya nakatahimik lang. Habang ang dalawa ay nasa iisang lamesa, si Glenn mas pinili na bumukod. Pero dinig niya ang tila balandian ng dalawa. Kung okay lang din sa'yo na sumama sa family dinner namin. Birthday kasi ni Mami. Gusto sana kitang ipakilala sa kanya eh. Hindi pa naman tayo. Bakit hindi ba pwede yun? Nililigawan na kita. Kaya parang maganda kung makikilala ka na nila. Parang ganun sa pagkakakilala sa akin ng parents mo. Baka ayaw sa akin ng mami mo. Ano ka ba? Paano mo naman nasabi? Wala pa naman akong napapakilala sa kanila eh.
Hindi pa naman ako nanliligaw ng babae, no? Kung may maipapakilala ako sa kanila, ikaw pa lang yun. Gusto na nga ni Mami na may maisama ako para may maipakilala sa kanila. Huwag ka matakot. Mabait ang family ko. Tanggap nila kung sino ang gusto ko. Lalo ka na siguro. Matalino, mabait, galing pa sa maganda at maayos sa pamilya. Ibig sabihin lang nun, lumaki ka sa disenteng pamilya. Hindi rin naman ako pipili na babae na hindi pasok sa standard ko at ng pamilya ko, no? Hindi ba parang hindi naman ako ganun kaganda. Nakakahiya. Kasi yung ate mo, sumali yun ng Binibining Pilipinas, di ba? Hoy, ano ka ba? Sino naman nagsabi sa'yo na hindi ka maganda? Kahit na anong gawin mo, ikaw pa rin ang pinakamagandang babae na nakilala ko. Kaya wag mong minamalit ang itsura mo. Nagtuloy-tuloy ang panliligaw ni Martin. Hindi pa rin siya sinasagot ni Apple dahil may hinihintay pa itong araw kung kailan niya nais na sagutin ang binata. Sa pagkakatanda niya, yun kasi ang nakita ng manghuhula na swerteng araw para sa kanila na pumasok sa isang relasyon. Hindi niya yun binabanggit sa binata. Hinahayaan niya lang itong manligaw. Hindi naman ito naiinip. Hindi rin naman siya minamadali. Isang araw, maagang umuwi si Apple dahil sinundo siya ng kanyang ina. Ang naiwan sa paaralan ay si Glenn. May kailangan pa siyang asikasuhin. Glenn! Huy! Ano na naman ba? Sungit naman ito. Wala si Apple, umalis na. Hindi ba nagsabi sa'yo? Nagsabi naman. May tatanong lang naman sana ako eh. Ayoko kasing idirekta kay Apple eh. Kasi minsan di niya naman sinasabi sa akin eh. Parang gusto niya yung manghuhula ko, ganun. Oh, bakit sa akin ka nagtatanong? Kayong dalawa mag-usap dyan. Kayo yung nagliligawan dyan eh. Ganito kasi, bukas aalis kami ng ate ko. Itatanong ko kung ano bang paboritong pagkain ni Apple. Bukod sa kasaba cake, yun talagang kayong dalawa lang ang nakakaalam. Meron nun eh. Kasi magkaibigan kayong dalawa, sanggang dikit kayo eh. Malamang sa malamang, kilala niyo ang isa't isa. May mga hindi pa kasi siya sinasabi sa akin eh. Yun ang gusto kong malaman. Kaya sige na naman tulungan mo ako. Tapos ibigay mo rin sa kanya. Kapag kasi ako nagbibigay minsan nahihiya siyang tanggapin eh. Ano naman makukuha kong kapalit? Kapalit? O ikaw? Magsabi ka, ano bang gusto mo? Sure ka? Paano pag sinabi ko na gusto ko ng pabango mo? Sus, pabango lang pala eh. Sige, bibili ako. Ayoko. Gusto ko yung ginagamit mo ngayon. Ha? Paubos na to eh. Kahit na. Bahala ka. Hindi ko sasabihin kung ano mga hilig at gusto ng kaibigan ko. Umalis ka na nga. Nanggugulo ka lang eh. Alam mo namang may ginagawa yung tao. Ay nako, sige na, oo na. Ang weird naman ito. Di ko alam kung anong gagawin mo dyan kahit paubos na. Oh, ito na. Bilhan mo siya ng pagkain na kahit na anong mango flavor. Yun kasi ang gusto niya eh. Walang ibang nakakaalam nun. Kasi ang sinasabi niya sa iba, favorite niya ang strawberry. Huwag mo rin siyang bibigyan ng pagkain na sobrang anghang. Kasi ayaw na ayaw niya nun. Kung bibigyan mo siya ng gamit, kahit na anong kulay green. Kasi yun ang favorite niya. Kahit na sinasabi niyang pink ang gusto niya. Mahilig din siya sa alahas. Siguro naman alam mo yun dahil nga babae. Oh, okay na ba yan? Talaga ba? Yes, salamat ha. Magdadala na lang ako ng dried mangoes para sa kanya. Pero ikaw na magbigay para tanggapin niya. Okay. Matapos nun ay umalis na rin agad si Martin. 4 na araw bago ulit sila nagkita. Inabot ng binata ang napakaraming pagkain kay Glenn. O yan, ibigay mo yan lahat ha. Siguro naman matutuwa si Apple dyan. Ginawa niyo pa akong tulay. Paano? Ayaw niya kasing tanggapin eh. Nagchat ako sa kanya. Kako, may bibigay ako. Ayaw niya naman. Huwag daw akong gagastos para sa kanya. Kahit pa sabihin kong pera ko naman yun at ipon ko. Ayaw pa rin niya. Ganun lang talaga yun. Kasi nga feeling niya hindi maganda na nagpapalibre siya. Hindi ka pa naman kasi nun jowa. Iba-iba kasi ang mga babae. May okay lang na tumanggap, may iba naman na hindi sanay. Sa family kasi nila, hindi rin siya sanay sa ganun. Bihira siyang bigyan ng daddy niya kasi nga ayaw niyang tumatanggap. Saka mo na lang din sabihin sa kanya na sa akin galing kapag naubos niya na ha. Sabihan mo ko kung anong reaksyon niya ha. Oo, sige. Ay teka Glenn, ano palang ginawa mo dun sa pabango ko? Wala naman. May project kasi kami, kailangan ko lagyan ng pabango. Mas mabango yung iyo kasi nga mamahalin. Sige. Basta balitaan mo ako ha. Nakatingin lang ang dalaga sa lagayan na bigay ni Martin.
Nagtago pa siya sa loob ng silid-aralan nila para kumain ng isa sa mga yon bago siya nakita ng kaibigan niyang kararating lang. Wow! Ano yan? Saan galing yan? May nagbigay sa akin. May secret admirer yata ako. Bengo lang? Wala nang iba? Ayoko niyan eh. Bes, sa akin naman to binigay. Malamang ako yung may gusto nito. Sarap nga eh. Umuwi na pala si Martin. Sabi niya may ibibigay siya sa akin pero kako wag na. Kasi nung nakaraan lang, binigyan niya na ako ng regalo. Yung malaking tandayan, nakakaya naman kasi yun. Oo, hayaan mo na muna siya. Ang sarap naman ito. Iba yung lasa niya doon sa mga nabibili ko. Kilala mo ba nagbigay niyan? Secret nga, di ba? Pinaabot lang to ng tropa ko para nga sa akin. Hindi niya sinabi ko sino nagbigay sa akin. Pero mukhang kilalang kilala ko kasi alam niyang ito yung gusto ko. Wow, ang galing naman. Parang kinilala ka maigi niyan ah. Paano niya nagawa yun ang hindi nagtatanong sa'yo? Si Martin kasi walang ibang ginawa kundi itanong yung gusto ko. Alam mo naman ako, gusto ko kilalanin niya ako. Hindi yung tatanungin niya ako, sa kanya lang malalaman kung ano bang gusto ko. Pero feeling ko, kilala ko na kung sino nagbigay sa akin ito. Malalaman din natin yan pag nagkaroon na ako ng jowa. Hoy, may manliligaw ka na siguro, no? Kaya lagi kang nasa labas nung nakaraan kasi nakikipag-date ka, no? Bakit hindi mo pinapakilala sa akin? Makikilala mo rin naman yun. Saka kinikilala ko pa nga siya. Ayoko naman na kung sino-sino na lang din ang ipinapakilala ko sa'yo, no? Baka isipin mo naman na malandi ako. Pero itong isa na to, sure na ako sa kanya. Gusto ko na rin siya eh. Bigay ka na lang ng clue. Anong name? Secret nga muna. Baka mausog. Ang lihim mo naman eh. Ako nga sinabi ko kagad sa'yo yung sa amin ni Martin. Alam mo na sasagutin ko na siya sa 8. Ang tagal pa nun. Next month pa yun. Kasi nga, yun ang sabi ng manghuhula na swerteng number. Tsaka ang 8, infinity yan. 'Di ba? Gusto ko na pang habang buhay na kami. Naniniwala ka naman sa ganun. Kami nga ng ex ko, 18 ng mansari namin, naghiwalay naman kami. Saka nakalimutan ko nga yung sinabi ng manghuhula eh. Huwag ka na maniwala doon. Baka masaktan ka lang. Paano kasi hindi ako maniniwala? Parang totoo yung mga hula niya. Tugma pa talaga dun sa mga nangyayari sa akin. Lalo na dun kay Martin. Tapos, kung anong mga katangian niya, ganun. Sakto pa na pasok siya sa standard ko. What if hindi pala si Martin yun? What if sa tagal niyang nanliligaw sa'yo nagkagusto na siya sa ibang babae? Imposible naman yun. Sa mga ipinapakita niya sa akin, ang labo nung sa iba siyang magkakagusto. Sinabi niya nga sa akin handa siyang maghintay hanggang sa maging ready ako. Hindi niya rin ako minamadali. Okay, sige. Bahala ka dyan. Basta ako, masaya ako na may kinakain ako galing sa secret admirer ko. Ikaw kamong madaya. Hindi mo man lang sinasabi sa akin kung sinong nagbigay niyan. Ikaw, ipapakilala mo na lang sa akin kapag naging jowa mo na. Tumawa lang si Glenn. Sa mga sumunod na araw at linggo, lahat ng pinapabigay ni Martin, si Glenn ang kumakain. Ayaw niyang ibigay sa kaibigan niya. Unti-unti na ring nabubuo sa kanya ang kagustuhan na makuha ang lalaking gusto ng tinuturing niyang matalik na kaibigan. Isang araw, nung umuwi na si Apple, nagkita na naman sina Martin at Glenn. Sure ka ba na natutuwa si Apple? Bakit di niya sinasabi sa akin? Kapag magkausap kami, hindi niya binabanggit eh. Ewan ko rin, hindi mo pa naman kasi kilala yung kaibigan ko na yon. Ungrateful kasi yun. Ewan ko lang, tinapon niya nga yata yung bigay mong pagkain nung nakaraan eh. Hindi ko na lang sinita kasi maldita yun. Hindi naman sa sinisiraan ko siya ha. May attitude kasi yun eh. Malamang mayaman siya. Parang hindi naman. Wala pa nga 1 taon na nakikilala mo siya. Kumpara naman sa akin na simula mga bata pa lang kami, magkaibigan na kami. Mas kilala ko siya, lahat sa kanya, kahit mga secret niya. Maniwala ka naman sa sinabi niyang ikaw ang magiging first boyfriend niya. Baka nga wala kang makuha na kahit na anong first sa kanya eh. Ha? Anong ibig mo sabihin? Wag na, baka sabihin mo pa sinisiraan ko siya. Pero munti ka na yan siyang mabuntis, hindi lang natuloy kasi nalaglag. Isa pa, nakipagtahanan yan, sinundo lang ng nanay niya. Medyo baliw kasi yan sa lalaki. Mukha lang siyang alam mo yun, para lang siyang anghel. Wag na nga. Ang dami ko nang nasasabi. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Iba naman yung nakikita ko eh.
Hindi naman kita pinipilit na maniwala sa akin, no? Basta sinasabi ko sa'yo kung ano yung totoo. Nasa sa'yo naman na yan kung maniniwala ka o hindi. Tandaan mo, sino bang mas matagal na nakasama ng kaibigan ko? Ako naman, di ba? Kung hindi lang naman ako naaawa sa'yo, hindi ko naman sasabihin sa'yo. Bahala ka na nga dyan. Ay, may pilikmata ka na lagas, oh. Imbes na itapon ni Glenn ang pilikmata na nakuha niya, itinago niya yon. At pagkarating niya sa bahay nila, agad siyang nagtungo sa kanyang kwarto. Inilabas niya ang pabango ni Martin kasama ang kung ano-anong nakuha niya sa binata. Ano pa bang pwede kong gawin? Hanap nga ako sa TikTok ng ritual para magkagusto sa akin yung lalaki. Ito. Hindi ko pa to naghagawa. Sakto. Alam ko buong pangalan ni Martin. Meron na rin akong gamit niya. Ano to? May red ball pen naman ako eh. Sige, ito na lang. Bali 7 days tuloy-tuloy ko tong gagawin. Saka ko unti-unting makikita na nagbabago na ang feelings niya sa akin. Ayos. Ito na lang. Pwede na to. Marami ng ritual na nagawa si Glenn. Kung ano na lang ang makita at mapanood niya, yun ang ginagaya niya. May mga kasabay pa yung mga dasal na Latin. Hindi niya alam ang ibig sabihin pero ginagawa niya pa rin. Dahil para sa kanya, yon ang makakatulong para makamtan niya ang gusto niya. Sa bawat araw o gabi, lahat ng mapapanood niya ay ginagaya niya. Hanggang sa naghalo na ang lahat ng ritual. Hindi niya pa rin alam kung kailan yon magkakatotoo. Hanggang sa isang araw, may bitbit siyang bagong gamit. Bigay yun ni Martin, pero para dapat kay Apple. Wow! Ang ganda naman yan, Bes! Parang mahal yan ah. Siyempre, mas mahal ako nang nagbigay eh. Jowa mo na ba siya? Malapit na. Konti na lang. Ang galing no! Magkakasabay pa tayo. Parang parehas tayong magkakaroon ng love life ah. Ang saya naman nun. Baka mas mauna ako. Pakilala mo na ako. Wag na, baka maagaw mo pa. Ha? Saka na kako. Di pa naman kami. Magkwento ka na lang pala tungkol sa kanya. Paano kayo nagkakilala? Basta, bigla na lang niya akong kinausap. Tapos sabi niya may gusto siya sa akin kahit noon pa. Alam mo yun, ang gwapo niya. Ang tangkad, ang bait. Tapos mayaman din yung pamilya niya. Talagang mahal na mahal niya ako. Hindi siya natatakot na ipakita yun sa akin. Kaya nga, malapit ko na siyang sagutin. Konti na lang. Baka next week. Oh, ang bilis nga. Ang galing. Gustuhin ka talaga, no? Ang daming naniligaw sa'yo. Syempre, bukod sa maganda ako, nakikita ng mga lalaki na hindi rin ako maarte. Sa totoo lang, gusto ng mga lalaki yung babae na simple lang. Hindi yung parang mahirap silang intindihin. O kaya yung mga mahirap pakisamahan dahil sa sobrang arte nila. Ako ba? Maarte ba ako? Oo naman, sobra. Kaya nga feeling ko, well, ito sa akin lang naman. Hindi kayo gaano magkiklik ni Martin. Kasi parang magkaiba kayo ng hilig sa buhay. Parang may mga ginagawa siya na ayaw mo. Ikaw rin, may mga trip ka sa buhay na parang, alam mo yun, ang arte lang tingnan. Pero depende pa rin naman sa lalaki yun. Oo nga, yan din ang pansin ko. Ang arte ko kasi. Ganito kasi ako lumaki eh. Yun na nga. Kaya mahirap ka makakahanap ng love life niyan. Gusto kasi ng lalaki talaga yung pwede kahit anong trip nila. Kaso ang sabi naman ni Martin, ayos lang sa kanya kahit na maarte ako. Sabi niya lang yun. Para nga hindi sumama ang pakiramdam mo. O kaya hindi ka magalit sa kanya. Ganon kasi ang ibang mga lalaki. Sana hindi ganun si Martin. Gusto ko pa naman siya. Ilang linggo na lang sasagutin ko na siya. Dahil sa mga sinasabi ni Glenn, tila ba nawawalan din ng kumpiyansa ang kanyang kaibigan. Iniisip nito na baka nga totoo ang sinasabi sa kanya ni Glenn. Paano kung isang araw ay bigla na lang magbago si Martin at hindi na siya gustuhin nito? Ayaw din naman ni Apple na basta na lang siya magdedesisyon ng hindi niya pinag-iisipan, kahit pa sabihin na gustong-gusto niya talaga ang manliligaw. Isang araw, habang nasa labas sina Apple at Martin, may kung anong kakaibang inaasta ang binata. Ayos ka lang ba? Naiilang ka rin ba? Sabi ko kasi sa'yo, isama na natin si Glenn eh. Mas gusto ko nga to eh. Medyo may
kumirot lang banda sa may dibdib ko. Medyo masakit lang. Pero ayos lang ako. Sure ka ba? Oo naman. Nasobrahan lang siguro ako sa practice kanina. Ayos lang ako, wag ka mag-alala. Oh, ayun na palang order natin eh. Sabi mo ako bahala, di ba? Kaya kinuha ko yung pinaka-paborito mo sa lahat. Ang galing ko, no? Hindi ako kumakain yan eh. Pinaka-hate ko sa lahat ang mango flavor. Sorry, I mean, kumakain ako ng mismong mangga. Pero yung mga ganyan na flavor, hindi eh. Ha? Teka, akala ko ba gusto mo to? Paborito mo to, di ba? Hindi ka ba natuwa sa pinadala ko nun? Yung mga dried mango? Wala naman akong kinain na ganun. Ayoko nga nun eh. Ha? Sinong kumain nun? Tapos yung gift ko sa'yo na cute na mango keychain. Wala ako nun ah. Tingnan mo nga, sana kung nagbigay ka nakasabit yun dito. Ikaw talaga? Siguro kung sino-sinong nililigawan mo, hindi mo na maalala eh. Order na lang ako ng sakin. Hindi rin naman ako gaanong gutom. Salamat na lang. Pinaabot ko yung kay Glenn eh. Sabi niya, binigay niya sa'yo. Si Glenn na may paborito ng mango flavor. Ano ka ba? Baka naman, nalito ka na. Tsaka may secret admirer nga siya. Hindi ah. Sinabi niya talaga sa akin na yun ang mga gusto mo. Doon lang napagtanto ng dalaga ang mga nangyayari. Yung mga kinakain ng kaibigan niya, lahat yon galing kay Martin. Yung mga bagong gamit nito, galing din kay Martin. Ang ibig sabihin lang, lahat ng pinag-uusapan nila, si Martin ang tinutukoy ni Glenn. Kaya siguro ayaw sa kanya sabihin at ipakilala ang lalaking napupusuan nito dahil iisang lalaki lang yon. Nung una ay ayaw tanggapin ni Apple dahil paanong iisa ang gusto nila samantalang hindi naman tipo ni Glenn ang mga gaya ni Martin. Kaya para makasigurado, sinubukang kausapin ni Apple ang kaibigan niya. Bakit ba ayaw mo makipag-usap sa akin? Ano ba kasing pag-uusapan nating dalawa ha? Tungkol kay Martin. Ano na naman ba yun? Huwag mo sabihin yung mga natatanggap mo. Sa kanya galing yon. Sinasabi mo sa kanyang gusto ko yon kahit na alam mong ayoko. Sinasabi mo rin sa kanya na yon ang gusto ko para sa'yo mapunta. Bakit? Alam mo naman na may gusto ko kay Martin, di ba? Alam mo naman na sasagutin ko na siya sa susunod na linggo, di ba? Hindi ganyan yun. Binigay yun ng kusa ni Martin. Kahit naman itanong mo sa kanya ako yung gusto niya. Nape-pressure lang siya dahil sa pinaggagawa mo. Pinagkakalat mo sa lahat na gusto ka niya. Ayaw niya masaktan ka kahit na iba naman ang gusto niya. Imposible yun. Tsaka hindi mo naman siya type. Hindi ganung itsura ang gusto mo. Bes, una pa lang alam mo na siyang gusto ko. Bakit naman ganito? Akala ko ba ang sabi mo hindi tayo masisira ng iisang lalaki? Bakit gusto mong sulutin si Martin? Hoy, hindi ko sinusulot si Martin dahil hindi mo naman siya naging jowa. Hindi naman naging kayo. Kung inaano mo yung mga paglabas-labas nyo, wala lang naman yun. Kasi ako naman talaga yung gusto niya. Hindi niya lang masabi sa'yo dahil masyado kang desperada. Ako pa ngayon ang desperada? Ibig sabihin, noong mga panahong nagkukwento ako sa'yo, iba naman pala ang iniisip mo? Nung sinasabi mong bagay kaming dalawa at mukhang destiny kami, iba na yung iniisip mo? Iba na yung pinupunto mo sa mga yon? Bakit hindi mo dinirekta sa akin? Dahil magagalit ako? Mas magagalit ako dahil sa ginawa mong to. Wala akong pakialam kung magalit ka sa akin dahil wala akong ginagawang masama. Wala akong sinusulot dahil wala namang sayo. Ako pa nga dapat yung magalit dahil ako yung gusto pero iba yung parang pinagmamalaki. Paano? Lahat na lang kasi gusto mong makuha. Gusto mo, ikaw ang bida, ang magaling, ang mahal ng marami. Saan nang gagaling yung galit na yan? Maayos naman tayong dalawa. Wala naman akong inaagaw sa'yo. Ni wala naman akong ginagawang masama. Kasalanan ko ba yun? Na minsan ako ang gusto ng tao? Ganyan ka naman kasi feeling mo ikaw lang yung dapat laging masaya. Hindi ko kasalanan kung marami nagmamahal sa akin. Hindi ko naman kasalanan kung may pamilya akong binibigay yung atensyon na gusto ko. Wala akong pakialam. Basta sa akin si Martin. Ako ang totoong gusto niya. Ako naman yung mahal ng tao paepal ka lang. Kasi sanay kang akala mo makukuha mo lahat. Magkaibigan tayo. Bakit ganito? Hindi kita kaibigan no? Kahit na kailan hindi kita tinuring na kaibigan. Kaya lang naman kita sinasamahan dahil ang kulit mo. Lapit ka na lapit sa akin. Ikaw lang naman yung laging nagsasabi na magkaibigan tayong dalawa. Akala ko ba ang dami nagmamahal sa'yo?
na nabibigay ng pamilya mo yung atensyon na gusto mo. Bakit kapag sa akin, kulit ka ng kulit, ha? Ito na siguro yung sinasabi ng manghuhula. Nagpapapaniwala ka kasi sa manghuhula. Bago niya panahulaan na masisira ang pagkakaibigan natin, matagal na tong sira dahil sa'yo. Hindi ako ang nagtraidor, ikaw yun. Hindi tuloy ako maipagmalaki ni Martin dahil sa'yo. Pero ngayon na alam mo na, siguro naman pwede na kami maging malaya. Ikaw lang naman ang kontrabida na feeling bida na aping-ape. Hindi pa rin nagpoproseso sa utak ni Apple ang naging usapan nila ng kanyang kaibigan. Paanong bigla na lang isang araw ay magkaaway sila na ang daming tinatagong hinanakit sa kanya ni Glenn habang noong mga panahon na maayos sila ni hindi niya ito nakitaan kahit na kaunting galit. Iniisip niya kung kailan ba yun nagsimula, kung noong nakilala nila si Martin o may mas malalim pa bang dahilan. Nawala na ang pangako nila sa isa't isa na kahit na kailan hindi sila masisira ng iisang lalaki. Mga bata pa lang sila, magkaibigan na sila. Napagdaanan na nila ang lahat ng klase ng sakit sa buhay nila, kaya paanong gano'n na lang kadaling tatalikuran nyo ni Glenn? Para kay Apple, mas masakit na nasira ang pagkakaibigan nila kaysa kung tunay ngang mas mahal ni Martin si Glenn. Sinubukan pang ayusin ni Apple ang lahat, pero huli na. Mabilis ang mga naging pangyayari dahil isang araw bigla na lang nagbago ang lahat. Nagising na lang siyang magkarelasyon na sina Martin at Glenn. Ipinagyayabang na ni Glenn na siya na ang kasintahan ni Martin. Kaya minsan, sinubukan ni Apple na kausapin ang dating manliligaw. Hindi ko alam. Basta nagising na lang ako na siyang gusto ko. Paano nangyari yun? Hindi pwedeng isang araw magigising kang iba na ang gusto mo. Akala ko ba ang sabi mo, hindi ka na nakikipaglandian sa iba? Bakit, Martin? Ang sakit eh. Ikaw yung unang lalaki na pinagbigyan kong manligaw sa akin. Binigyan kita ng chance kasi akala ko tayong dalawa na. Kung hindi ka naman pala sigurado sa akin, sana hindi mo na lang ginulong buhay ko. Sana una pa lang nilinaw mo na hindi ako. Na yung kaibigan ko pala. Ano bang nagawa kong mali? Bakit kailangan ninyo akong saktan ng ganito? Pasensya ka na. Hindi pwede na pasensya lang ang sasabihin mo. Kailangan ko ng sagot. Kailangan ko ng paliwanag. Apple? Martin? Anong ginagawa niyo rito? Ikaw babae ka! Nilalandi mo ba ang boyfriend ko? Hindi na nga ikaw ang pinili, bakit ba pinagsisiksikan mo pa ang sarili mo? Tara na nga Martin, layuan mo nga yung babae na yan. Teka lang, nag-uusap lang naman kaming dalawa. Desperada ka talagang babae ka, no? Gusto mo pa siyang landiin? Bakit ba ganyan ka makipag-usap sa akin? Gusto ko lang naman makakuha ng sagot mula sa kanya. Sagot? Anong sagot ba ang kailangan mo? Gusto mo bang harap-harapan niyang sabihin sa'yo na hindi ka nga niya gusto? Na ako nga ang pinipili niya? Sige, sabihin mo sa kanya Martin kung ano gusto niyang marinig. Bakit hindi ka magsalita? Ha? Sabihin mo sa kanya na hindi mo siya minahal. Na ako naman ang gusto mo. Na ako ang pinili mo. Bakit kasi hindi mo siya hayaang magsalita? Ha? Bakit ba ikaw ang nangunguna? Huwag mo sabihin na gusto mo maging kabit. Kami na ni Martin, kaya utang na loob, lubayan mo na kami. Huwag mo sirain ang pagsasama naming dalawa. Agad na hinila ni Glenn ang nobyo. Naguguluhan si Martin. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa emosyon niya. Kapag nakikita niya si Apple, tila ba may nagtatalong kung ano sa kanyang puso. Pero mas nananaig naman ang pagpigil niya sa emosyon dahil hinihila naman siya ng tila ba kakaibang puwersa papunta naman kay Glenn. Alam niyang mahal niya si Apple, pero paanong hindi siya makaalis at makalayo kay Glenn? Diba sabi ko sa'yo, layuan mo na yung babae na yon? Kasi nga malandi siya. Ang tigas naman ng ulo mo. Pasensya ka na, Glenn ha. Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko kapag nakikita ko siya. Sira ulo ka ba? Hindi pwede yan. Ibig sabihin nun, nilalandi ka niya. Kasi ako yung mahal mo eh. Ako lang. Sa akin ka lang. Yan ang lagi mong tatandaan. Sinasabi ko sa'yo, Martin ha, hindi mo ako pwedeng iwan. Oo, Glenn. Pasensya ka na. Para bang nababawasan na ang gayuma na ginagawa ni Glenn. Kaya inulit niya ang kung ano-anong klase ng ritual para maging malakas ulit ang pagnanasa sa kanya ng binata. Sa paraan na yon, mananatiling kanya si Martin, kasabay na mas lalo niyang masasaktan
nasasaktan ang damdamin ng kanyang kaibigan. Ilang linggo ang lumipas, halos gabi-gabing nagsasagawa ng kakaibang ritual si Glenn. Mga napapanood niya lang na ginagaya niya. Nagiging epektibo naman pero kailangan niyang gawin palagi dahil kapag tumigil siya, nababawasan ang epekto kay Martin. Isang araw, habang nasa paaralan sila, nakasalubong niya pa si Apple. Agad siyang lumingkis sa braso ni Martin. Baby, buy mo ako ng ice cream. O sige, paglabas natin mamaya, ibibili kita. I love you, baby. I love you too, baby. Kita mo na? Inggit ka na naman. Hindi na kumibo pa si Apple dahil sa kalooban niya ay naiiyak na siya. Nasasaktan pa rin siya. Kanino na niya ikukwento ang sakit na nararamdaman niya kung mismong kaibigan niya ang dahilan kaya siya nasasaktan ng ganun. Noong nasa sasakyan siya, hindi niya napigilan ang sarili niyang umiyak. Hindi niya napansin na naroon ang tiyuhin niya. Apple, Iya, ayos ka lang ba? Tito, Aba, ano ba nangyayari? May nambuli ba sa'yo? Tito, ang sakit po dito. Ano? Masakit ang puso mo? Abay, dadalhin ba kita sa ospital? Ano ka ba? Nakakatakot naman yan. Tara nga, Manong. Doon tayo sa pinakamalapit na ospital. O ano, nahihirapan ka bang huminga? Hindi naman po doon. Tito, kasi po, yung BFF ko, tapos yung dati ko po manliligaw. Doon lang naunawaan ni Gabo kung anong pinagdaraanan ng pamangkin niya. Kaya sa halip na umuwi muna sila, dinala na lang niya ito sa lugar kung saan pwede silang magpahangin. Hindi naman alam ni Gabo na may dinaramdam ang pamangkin niya. Dahil nung huli nga silang nagkita nito, maayos naman si Apple. Pinakilala nga rin sa kanya si Martin at mukhang gusto talaga nila ang isa't isa. Kaya nakakabigla na ganon ang nangyari. Akala ko magiging okay ako. Kasi iniisip kong tanggapin na lang. Kaso po ang sakit eh. Ang daming betrayal. Alam mo yung dapat ang kakampi ko, yung kaibigan ko. Kaso siya pa yung nanakit sa akin. Tapos si Martin naman, hindi makausap na maayos. Akala mo lagi siyang lutang. Hindi siya sumasagot sa mga tanong ko. Sa bagay, ano bang inaasahan kong sagot? Baka mas umiyak ako kapag sinagot niya yung tanong ko na kung minahal niya ba ako o kung trip niya lang bang niligawan ako. Sige lang. Iiyak mo lang yan. Nakakagulat nga kasi nung nakausap ko yung Martin, maayos naman. Klaro naman yung intensyon niya. Doon ako duda sa kaibigan mo, kahit noon pa. Tapos alam niya naman na sasagutin ko na si Martin, inunahan niya ako. Hindi ko alam. Naguguluhan na po ako. Sige lang, ganyan talaga ang buhay. Baka paraan na rin yan para mamulat ka na hindi mo talaga kaibigan yung babae na yon. Nang tunay na kaibigan, hindi ganun. Hindi ka aagawan ng kung ano ang gusto mo. Kung ano ang sayo. Matuto ka na lang siguro. Pero yari sa akin naman ngayon, sa oras na makita ko sila. Ibinuhos na lang ni Apple ang lahat ng sama ng loob na binibitbit niya. Akala niya matatanggap na niya pero habang tumatagal parang may gusto siyang malaman. Hindi kung minahal ba talaga siya ni Martin kundi mas malalim pa ron. Dahil alam niyang may ibang dahilan kung bakit hindi sila nagkatuluyang dalawa. Kaya minsan lumalabas na desperada siya. Sa buong paaralan nila, alam na magkasintahan na sila Martin at Glenn. Pero hindi yun kasing tanggap kung paano nila nalaman noon na nililigawan ng binata si Apple. Nagalit pa nga ang iba, lalo na ang mga kaibigan ni Martin. Hindi nila maipaliwanag kung bakit mas pinatulan nito si Glenn. Maging ang pamilya ni Martin, hindi nila tanggap si Glenn. Minsan nga, inaaya pa ng ina ni Martin si Apple na sumama sa kanila, lalo kung may handaan. Dahil mas siya ang kilala, mas siya ang tanggap. Isa yun sa dahilan kung bakit galit na galit si Glenn kay Apple. Hoy, babae ka! Ano ba, Glenn? Bakit mo ako sinasabunutan? Anong pinapakalat mo rito sa school na mga agaw ako? Ha? May sinulot ba ako sa'yo?
Jowa mo ba si Martin bago naging kami? Hindi naman, di ba? Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Aray! Bitiwan mo ko! Aray ko! Buhok ko! Ano ba? Ikaw ang nangunguna dyan eh. Alam ko na rin kung anong ginagawa mo. Sinisiraan mo ako sa mami ni Martin. Akala mo ba hindi ko alam na nag-uusap kayong dalawa? Kung ano-anong masasakit na salita ang sinasabi niya sa akin. Tapos sinabi niya pang hindi ako matatanggap para sa anak niya. Hindi ko nakasalanan kung hindi ka matanggap ng mami niya. Hindi naman ako kumakausap. Sila yung pilit na dinidikit ang pangalan ko kay Martin. Gusto pa nga ng kapatid niya na sumama ako sa family reunion nila eh. Dahil kahit hindi naging kami ni Martin, ako yung kinikilala nila. Kung mahal ka talaga ni Martin, ipaglalaban ka niya sa pamilya niya. Hindi ko nakasalanan kung akong gusto nila at hindi ikaw. Matatapang talaga ang mga malalande, ano? Hindi ko alam kung saan ka humuhugot ng kakapalan ng pagmumukha mo. Hindi ka naman nila kakausapin kung hindi mo sila kinakausap. Bait-baitan ka sa kanila para kunwari ikaw yung katanggap-tanggap. Alam mo, Glenn, kung walang tumatanggap sa'yo, hindi ko yun kasalanan. Hindi ako ang dahilan nun. Baka kasi sa ugali mo mismo. Nakuha mo na nga si Martin. Ano pa bang gusto mo? Galit ka pa rin sa akin? Kasi nga insecure ka. Alam mo na hindi lahat kaya mong makuha. Ay wow, talaga ba? Oo. Kaya ka nga iniwan ng mga magulang mo. Kaya nga kahit isa sa kanila walang kumuha sa'yo kasi ganyan ka. Hindi ko nakasalanan kung nag-asawa ang mga magulang mo at bumuo ng sarili nilang pamilya. Tapos kinalimutan ka at ipinaubaya ka sa lola mo. Kaya huwag ka sa akin magalit kung meron ako nang wala ka. Tarantado ka! Kaya hindi ka pinili ni Martin eh! Parang hindi naman yun ang nakikita ko. Dahil may nararamdaman akong kakaiba. Alam ko na akong gusto ni Martin. Dahil kung wala siyang gusto sa akin, hindi niya ako laging tinitignan. Hindi siya nag-aalangan kung kakausapin niya ba ako o hindi. Ito ang sinasabi ko sa'yo Layuan mo si Martin kahit ang pamilya niya. Dahil hindi mo gugustuhin makalaban ako. Huwag mo ko sinusubukan, Apple! Talagang nanggagalaiti sa galit si Glenn. Kilalang kilala ni Apple ang kanyang kaibigan. Alam na alam niya kapag may ginagawang kakaiba si Glenn. Kahit pa sabihin na hindi niya napansin o hindi niya lang talaga binigyan ng pansin ang mga kutob niya noon, alam niyang sa pagkakataon na yon, may ginagawa si Glenn na ayaw niyang malaman ng ibang tao. Kaya mas lalong naintriga si Apple sa tinatago ng kanyang kaibigan na maaaring may kinalaman sa nangyayari kay Martin. Minsan kasi, nasabi ng nanay ni Martin na para bang hindi na nila kilala ang binata. Iba na ang kinikilos nito at tila babaliw na baliw kay Glenn. Kapag kinakausap nila, madalas na tulala lang. Si Glenn naman, habang nasa bahay siya, nagsisimula na naman siyang maghanap at mag-imbento ng mga ritual. Wala ba ritong klase ng gayuma kung paano ko mapapanatili na mahal ako ng isang tao? O buong pamilya ni Martin? O lahat ng taong nakapaligid sa akin? Sinubukan ko na tong isa, di naman epektibo. Ewan ko kung anong mali. Buisit kasing Apple yun eh. Papansin, bakit ba hindi na lang sila maging masaya sa amin ni Martin? Sobrang bitter ng babae na yun. Akala mo naman kapili-pili siya. Malandi. Ay, ito. Ano ba to? Nagulat pa si Glenn nung may kumatok sa pinto ng bahay nila. Wala ang lola niya, kaya siya ang nagbukas. Anong ginagawa mo rito? Bakit pawis na pawis ka? Kinakabahan ka ba? Wala akong dapat ikakaba. Ang kapal naman ng mukha mo. Nagpunta ka pa talaga rito. Ano yung nasa kwarto mo? Bakit may kulay pink kang kandila doon? Wala nga! Lumayas ka nga rito! Buwisit kang babae ka! Pinagtulakan ni Glenn ang kanyang kaibigan dahil muntika na siyang mabuko nito. Ilang araw pa ang lumipas, dikit ng dikit si Apple kay Martin na mas lalong nagpapagulo sa sitwasyon. Dahil nga gawa-gawa at napapanood lang ni Glenn ang pamamaraan niya ng gayuma, hindi yun ganon katibay. Lumalabas pa rin paminsan-minsan ang pagmamahal ni Martin kay Apple. Kung sana hindi na naglalalapit si Apple, baka manatiling matagal ang gayuma. Isang araw pa, habang magkasama sina Glenn at Martin, may nasabi ang binata. Nalilito ako. Bakit kapag hindi kita nakikita, nababaliw ako?
Hanggang sa panaginip ko, ikaw yung nakikita ko. Gusto ko, lagi ka nasa tabi ko. Eh kasi nga, mahal mo ko. Ganun naman talaga kapag nagmamahal. Hindi. Yung utak ko lang ang nagsasabi nun. Hindi ko nararamdaman yung nararamdaman ko kapag kasama ko si Apple. Anong pinagsasasabi mo? Tapos yung sinasabi pa sa akin ng iba. Oo, natatandaan ko yun. Pero ang labo ng utak ko. Naguguluhan ako, ewan ko. Huwag ka makinig sa kanila. Ako yung mahal mo. Ako lang. Hindi naman naabot sa punto na halos mabaliw ka kakaisip sa akin kung hindi talaga ako yung mahal mo, di ba? Yung ginagawa ng iba, paraan nila yon para manira ng relasyon. Kaya huwag kang makikinig sa kanila. Mahal mo ko, di ba? Oo, mahal kita. Yung ginagawa ni Apple, panlalandi yun. Mga agaw siya eh. Sanay siya maging kabit. Ayaw niya makitang masaya ako kaya ginagawa niya to sa akin. Huwag ka maniniwala sa mga iniisip mo, ha? Ako lang ang babaeng mamahalin mo. Dahil kung hindi ako, hindi rin si Apple. Kung hindi tayo magiging masayang dalawa, mas lalong hindi kayo magiging masaya pag inagaw ka niya sa akin. Alam mo naman na ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang nag-iisang taong nagmamahal sa akin. Huwag mo ko ipagpapalit sa iba, ha? Oo, pangako. Hindi yun mangyayari. Mahal na mahal kita. Mahal kita. Sa halip na si Martin ang mabaliw dahil sa gayuma, si Glenn ang nababaliw kaiisip kung paano pa niya pagtitibayin ang gayuma. Siya ang halos gabi-gabi na hindi makatulog, kahahanap ng pwede niyang gawing ritual, kung ano ang mga kailangan niyang sindihan na kandila. Halos lahat na yata ng napanood niya, nagawa na niya. Pero kahit na anong gawin niya, tila ba mas malakas pa rin ang tunay na pagmamahal ng binata kaysa sa ginagawa niyang pagmamanipula ng damdamin nito. Hindi niya rin napapansin na malaki na ang nakukuhang enerhiya sa kanya ng mga ritual na minsan ay mali-mali niyang nagagawa. Isang beses pa, nasa labas silang dalawa ni Martin noong nakasalubong nila ang tiyuhin ni Apple. Hindi na sana siya papansinin ni Glenn, pero may sinabi ito para mapahinto siya. Grabe ang ginagawa mo. Hindi ka lang nababalutan ng itim na usok. May mga demonyo pang nakasunod sa'yo. Mga tinawag mo. Ano ba pinagsasasabi mo? Baby, una ka na nga doon sa loob, susunod ako. Hindi na. Sabi na tayong dalawa. Tara na. Nahihilo na rin ako kanina pa eh. Ginagayuma mo siya. Kaya naman pala. Huwag mo akong pinagbibintangan ng kung ano-ano, ha? Wala akong ginagawa kay Martin. Purong pagmamahal tong nararamdaman namin sa isa't isa. Alam ko na nanggugulo ka dahil sa pamangkin mong desperadang malandi. Ano ka mo? Si Apple Pan desperada ngayon? Sa mga sumusunod balan sa'yo. Alam ko na kung anong ginagawa mo. Hindi mo alam kung anong kapalit na mga ritual na pilit mong kinakabisado. Mukha lang yun libre. Dahil kaluluwa mo ang inuubos nila. Nandyan sila sa paligid mo. Nakakapit sa'yo. Hindi pagmamahal ni Martin ang hindi mawawala at lulubay sa'yo, kundi ang mga demonyo na inakit mo. Sila ang hindi ka tatantanan. Baliw ka! Baliw! Hilong-hilo na si Martin. Napapahawak na nga siya sa kanyang ulo dahil sobrang sakit ng ulo niya. Para daw yung binibiyak at kung ano-anong matitining na ingay ang naririnig ng tenga niya. Ang bilis din ng tibok ng kanyang puso. Hindi alam ni Glenn kung ano bang nangyayari, pero iniisip niyang baka dahil sa mga sinasabi ni Gabo. Bago makauwi ang binata, binulungan na naman ni Glenn ng ritual niya si Martin. Tapos noon ay may kung ano-ano siyang ipinahid sa sentido nito para maamoy ng binata. Saka ulit siya nagsabi ng mga salitang maging siya ay hindi niya alam ang ibig sabihin. Ang alam niya lang, yon ang paraan para mapanatiling baliw na baliw sa kanya si Martin. Pinag-igihan pa ng dalaga ang panggagayuma hanggat hindi pa siya tuluyang minamahal ng tunay ni Martin. May mga nadiskubre siyang bagong ritual pero kada ginagawa niya yon, kapansin-pansin na malaking enerhiya ang nawawala sa kanya. Baliwala sa kanya yon. Ang iniisip niya lang hanggat mahal siya ni Martin, sulit ang sakripisyo niya at pagsamba niya sa kadiliman. Huwag lang may makikialam sa ginagawa niya. Pagka-uwi niya ng bahay, muli na naman siyang nagsagawa ng ritual.
Ay, mas madali itong gawin. Kailangan ko lang ng papel tapos itong iba meron naman sa kusina. Red ball pen, buong pangalan ni Martin kasama ang birthday niya. Mas epektibo kapag kasama ang time of birth. Alam ko na to, may copy ako ng PSA niya eh. Kailangan ko lang tong ulit-ulitin ng 7 beses at walang palya. Mas magiging strong ang gayuma. Mas baliw na baliw siya sa akin. Ito ang kailangan ko. Siguro mas magiging epektibo to kapag araw-araw kong ginawa. Higit sa 7 beses. Hindi batid kay Glenn ang kapahamakan na nakaabang sa kanya. Kahit na hindi niya dapat sobrahan ang panggagayuma, hinahatak na siya nito. Siya ang kinukulong ng mga ritual niya. Siya mismo ang hindi makaalis. Habang tumatagal, may nagbabago rin kay Martin. May araw na mahal siya. May araw na parang wala ito sa katinuan. Gaya na lamang isang hapon, magkasama silang dalawa. Bakit ba ang init ng ulo mo, baby? May ginawa ba akong mali? Huwag mong sabihin na nagsiselos ka kay James. Wala naman kami noon. Tropa lang kami noon, matagal na. Ikaw lang naman ang baby ko. Ano ba? Huwag ka muna magsalita. Naiirita ako. Ang tining ng boses mo. Ang sakit sa tenga. Huh? Siguro stressed ka lang. Ano ba nangyayari? Sabihin mo na sa akin, baby. Sige na po. Sinabi ko nang tumigil ka na, di ba? Ano ba di mo maintindihan? Naiinis ako sa bunganga mo. Kapag di ka pa tumigil dyan, sasapakin ko yung bibig mo. Masakit ang ulo ko. Hindi ko alam kung bakit galit ako. Basta, naiinis ako. Baby, huminahon ka! Ah! Di ba sinabi ko na huwag ka na magsalita? Ano gusto mo? Ganito, ha? Oo na! Oo na! Sorry na! Bitawan mo na ako! Ah! Hindi na nga nakapagsalita pa ang dalaga matapos siyang titigan ng masama ng nobyo. Hindi rin siya makapagreklamo, lalo na at hindi maipaliwanag kung ano ba talaga ang ikinagagalit ni Martin. Kinabukasan, nung nagkita sila, malambing na naman ito sa kanya. Baby, try mo to. Ito yung gusto mo, di ba? Masarap daw yan dito. Thank you, baby. Pero hindi kasi ako kumakain gaano nito. Huwag kang magagalit, ha? Ha? Naku, hindi ba? Akala ko pa naman yan ang gusto mo. Ang naaalala ko kasi kapag pumupunta tayo dito yan lagi mong ino-order . Si Apple naman yon, hindi ako. Sige, okay na to. Thank you. Oo nga pala. Aalis kami ni na mami next week. Saan kayo pupunta? Nag-aaya sila mag-Boracay. Si ate nag-book ng flight namin. Biglaan nga . Nagulat na lang ako nang sabihin sa akin na maganda na ako ng mga gamit ko. Hindi ako kasama. Ayaw ni ate. Pero wag ka mag-alala, gagawin ko naman ng paraan . Baka sumunod ka na lang doon. Sabay na lang tayo. Hindi pwede. Kasi ako yung susundo kay Lolo. Maganda ka na lang ng mga gamit mo. Ako na lang ang magbabayad ng ticket mo. 3 days lang naman din tayo doon. May pasok pa tayo. Tara na, kain na tayo. Alam mo, hindi pa ako nakakapunta sa Boracay. Lagi ko lang naririnig yun . Lagi ko rin yung nakikita. Ang gandang araw doon. Pangarap ko pumunta ron kung alam mo lang. 1 beses pa lang ako nakasakay ng eroplano rin nung sinama ako ng family ni... Ay wala. Basta 1 beses lang. Makakapunta ka na ngayon. Kaya nga iniisip ko pa kung ano magandang swimsuit yung susuotin ko. Bili kaya ako? Ikaw bahala. Kahit naman anong suotin mo, maganda ka pa rin naman sa paningin ko. Huy! Ayan ka na naman Parang ewan ka dyan. Oo nga, ano ka ba? Alam mo, kahit nakapikit ako, ikaw talaga yung nakikita ko Hanggang sa panaginip ko, ikaw lang talaga. Hanggang sa pagising ko, ikaw at ikaw pa rin talaga. Tapos, parang kapag hindi kita kasama, parang nababaliw ako. Ewan ko ba? Kapag hindi ko naririnig ang boses mo, parang nawawala ako sa sarili ko. Ganun talaga ang pakiramdam ko, baby. Kaya hindi ko kayang matapos ang 1 buong araw nang hindi ka kasama, promise. Ikaw talaga? Kaya hindi mo kaya yung 3 days na kayo lang ng pamilya mo, no? Bakit kasi hindi pa ako dinamay ng ate mo? Ano yun? Kayo lang aalis? Alam naman niya na may jowa ka na. Ang maldita talaga ng ate mo, no?
Lagi ako iniirapan nun kapag nakikita ko. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Nako, matagal ng ugali yun ni ate. Hayaan mo na lang siya. Dapat kapag ganyan, ipaglalaban mo rin ako sa pamilya mo ha, para malaman nila kung sino ba yung mahal mo. Kasi may mga paepal na tao na umaaligid sa'yo eh. Yung tao na inaakala niyang siya ang bida, kahit siya naman yung gustong mang-agaw. Papansin ba? Ay, wag na isipin. Bad vibes lang. Masyadong pinaghandaan ni Glenn ang pagpunta nila ng Boracay. Bago pa siya umalis noon, sinigurado niyang may nagawa na naman siyang ritual. At sinigurado niyang sa ulado niya ang mga Latin na salita. Nabibigkasin niya lalo na kapag nasa dagat na siya. Ang dami niyang pinaniniwalaan. Bunga na rin ng mga pinapanood niya. Ang akala niya ay magiging masaya ang bakasyon nila ni Martin, pero sa pamilya pa lang ng binata kung ano-ano nang sinasabi sa kanya. Lalo na ang ate ni Martin. Sinabihan siyang bakit daw siya sumunod. Hindi niya ba ramdam na ayaw sa kanya? Dinirekta na siyang hindi siya ang gusto ng pamilya nila kundi si Apple. Bakit ba hindi niyo matanggap na ako yung mahal ni Martin? Mahirap bang paniwalaan yon? Bakit hindi niyo ako bigyan ng chance? Kilalanin niyo muna ako bago niyo ako husgahan. Eh ano naman kung walang magulang na nagpalaki sa akin? Kung lola ko lang ang kasama ko? Kabawasan na ba yun sa akin bilang isang tao? Para hindi mahalin? Ha? Sinabi ng ate ni Martin na hindi naman yon ang problema. Kung lola niya lang naman daw ang nagpalaki, hindi yon ang iniisip nila, kundi ang pang-aagaw niya sa tinuturing niyang matalik na kaibigan. Kung nagawa nga raw niya yon kay Apple, malamang ay kaya niya rin maging traidor sa ibang tao. Kaya paano raw siya pagkakatiwalaan ng pamilya nila? Kung sinira niya ang tiwala ng isang tao na gumawa ng mabuti sa kanya simula nung mga bata pa sila. Yan kasi ang problema sa inyo. Mas pinaniniwalaan niyo yung sinasabi ng babae na yon kaysa sa akin. Kayo ang pinapaikot nun eh. Akala ko pa naman matatalino kayo pero nagpapaloko kayo sa mas malandi sa akin. Hindi ko sinulat si Martin. Ilang beses ko ba ipaglalaban ang sarili ko? Si Apple ang pilit na lumalandi sa boyfriend ko. Habang nagpapaliwanag ang dalaga, napansin niyang naroon din pala si Apple. Inimbitahan pala siya ng pamilya ni Martin at mismong ate pa ni Martin ang bumili ng tiket para rito. Ikaw na babaeng malandi ka! Ang kapal naman ng mukha mo, no? Ang lakas ng loob mo! Alam mong pupunta rito ang boyfriend ko, sumama ka pa talaga? Sinasamantala mong wala ako? Para ano? Para kunwari hindi nyo sinasadya na magiging kayo? Naaakitin mo si Martin? Hindi ko naman alam na nandito rin pala siya. Inaya lang naman ako ng ate niya eh. Ang akala ko kaming dalawa lang. Kami lang naman kasi yung nauna rito. Sumunod lang naman si Martin. Sus! Kunwari ka pa dyan. Iisa lang talaga ang habol mo. Palibasa, malandi ka. Gusto mo agawin kung anong meron sa akin. Mga bata pa lang tayo, gusto mo na makuha kahit na hindi naman sa'yo. Kung hindi ba naman kasi makapal yung pagmumukha mo? Hindi totoo yan. Kahit na kailan wala akong inagaw sa'yo. Kung babalikan natin yung mga nangyari noong bata pa tayo, ako yung lagi nagpapaubaya sa'yo. Kahit na anong gusto mo, kahit na gusto ko, ibinibigay ko sa'yo. Kasi naaawa ako sa'yo dahil lagi mong sinasabing wala kang pag-aari, na wala kang masabing iyo. Kaya ngayon gusto mong agawin si Martin. Hindi ko siya inagaw sa'yo dahil ako naman yung inunahan mo, di ba? Isa pa, minsan si Martin naman ang lumalapit sa akin. Sinasabi niyang hindi niya alam kung anong nararamdaman niya sa akin dahil parang ako ang hinahanap niya. Kaso, hindi siya makawala sa'yo. Nakita nyo na? Itong babae na to, isang ahas, malandi, mang-aagaw. Kita na agad dyan sa mga sinasabi mo na wala kang ibang gusto kundi akitin ng boyfriend ng tinuturing mong kaibigan. Tama lang talaga na iniwasan kita kasi makatikang babae ka, inggitera ka. Pwede bang huwag kang gumawa ng eskandalo rito? Nakakahiya naman oh. Kaya nagpunta yung mga tao rito para makapagpahinga sila. Hindi para makarinig ng gulo. Bigyan mo naman ng kahihiyan itong pamilya ni Martin. Kung sana inisip mo ang kahihiyan ng pamilya nila, ikaw na yung umiwas, di ba? Hindi yung dikit ka ng dikit. Takot ka palang mapahiya eh, bakit lapit ka ng lapit kay Martin? Nasaan ba siya, ha? Hindi mo muna siya pwedeng makita. At bakit hindi, ha? Boyfriend ko siya. May karapatan ako sa kanya. Tumabi ka nga dyan. Alis!
Tinulak ni Glenn ang dating kaibigan pero hinarang siya nito. Naghihilahan silang dalawa dahil nga ayaw ipakita sa kanya si Martin. Hanggang sa nakarating sila sa isang kwarto kung saan naroon nga ang binata kasama naman nito si Gabo. Tila ba ginagamot ito o may kung anong orasyon na ginagawa sa binata. Ano ba? Bakit mo yung ginagawa sa kanya? Tumigil ka nga! Wala ka na magagawa ngayon. Natanggal ko na ang gayuma na ginawa mo sa kanya. Sobra-sobra na ang ginagawa mong babae ka. Wala akong ginagawang masama. Mahal ako ni Martin. Mahal ka niya dahil sa mga ritual mo. Kung ako sa'yo, isusuko ko na ang sarili ko. Tignan mo nga, inuunti-unti ka na ng mga demonyo. Nauubos ka na sa ginagawa mo. Baby, tara na nga. Bitiwan mo ako. Lumayo ka sa akin. Nandidiri ako sa'yo. Baby, huwag kang makinig sa kanila. Ako yung mahal mo. Nandito na ako, oh. Huwag kang maniwala sa kahit na sino sa kanila. Kasi ginugulo lang nila ang utak mo. Ako to. Ako yung mahal mo. Sinabi na wag mo akong lalapitan eh. Nanginginig ang laman ko ngayon nakikita kita. Hindi ko maisip kung paano kitang pinatulan. Ngayon mas galit na galit ako. Dahil sa ginawa mo sa akin. Hindi ko alam kung totoo yung gayu-gayuma na yan. Pero ngayon, wala akong ibang nararamdaman sa'yo, kundi puro na lang galit. Baby, please. Please naman, oh. Huwag naman ganito. Huwag kang maniwala sa kanila. Mga baliw sila. Sinong baliw dito ngayon? Ikaw lang yon, Glenn. Ikaw lang yon. Nakakasuka ka. Ibalik niyo yung dating Martin! Siya na ang dating Martin. Ikaw! Parehas kayo ng pamangkin mo! Mga buwisit kayo! Ibalik niyo yung pagmamahal sa akin ni Martin! Siguro mga alagad kayo ng Diablo! Kaya kung ano-ano na lang ang ginagawa niyo sa boyfriend ko! Akala niyo nakakatuwa yan, ha? Ibalik niyo si Martin sa dati niyang pagmamahal sa akin! Baby, balik ka na sa akin. Please naman. Baby. Palabasin niyo yung babaeng yan. Ayoko na yung makita kahit na kailan. Lahat to plano mo, Apple. Walang iya ka talagang babae ka. Mapapatay kitang malandi ka. Hayop ka! Huwag ka sa akin magalit kung nabuko ang ginagawa mong mali. Ipinangangalandakan mo sa lahat na akong malandi at mga agaw. Pero ikaw naman pala tong gumagamit ng mga ritual na hindi mo alam para lang mapasayo ang pagmamahal ng isang tao. Wala akong ginagawang masama. Ikaw yung mga agaw sa ating dalawa. Sinisigurado ko sa'yo na magsisisi ka sa ginawa niyong to. Mga walang iya kayo! Walang matutuluyan si Glenn. Nilabas niya lahat ng pera na meron siya para lang masundan si Martin. Kahit na anong gawin kasi ni Glenn, hindi na siya pinapansin ng binata. Halos mabaliw na siya, hindi na siya nakakatulog ng gabi. Hanggang sa bumalik na sila sa kani-kanilang mga bahay. Hanggang sa paaralan, nanggugulo si Glenn. Pilit niyang pinapahiya sa lahat si Apple. Oo! Yung babae na yan ang malandi! Alam dito sa buong campus na kami ni Martin. Yung mga tropa niya, di ba? Ano? Bakit hindi kayo magsalita? Kami ni Martin ang magkarelasyon, pero inagaw ng babae na yan. Pilit niyang isinisiksik ang sarili niya kay Martin. Kaya nga nabibilog niya ang ulo ng boyfriend ko eh. Anong ipinagmamalaki mo rito, malandi ka? Ha? Ako pa rin ang girlfriend ni Martin. Mahiya ka naman, Glenn. Nasisiraan ka na ba ng bait? Pinipigilan ka na nga, panay ka pa ng sigaw dyan. Kung may dapat na mahiya rito, ikaw yon. Eh sino bang malandi? Sino ba yung Makate? Kung di ka naman naglalapit at lumingkis kay Martin, hindi naman siya mapupunta sa'yo eh. Isa pa, kami pa rin hanggang ngayon. Hindi pa kami naghihiwalay. Ibig sabihin lang nun, kabit ka. Ayoko na ng gulo, Glenn. Please naman. Alam nating pareho kung sinong may mali. Kung sinong gumawa ng kalokohan. At hindi ako yon. Ayoko malaman pa ng iba. Ah! Aray! Bitiwan mo ko! Aray ko! Ang dapat sa'yo, makalbo! Buwisit kang babae ka! Ha? Malandi ka! Ha? Ah! Ano ba? Bitiwan mo ko! Aray! Di kita titigilang babae ka! Gusto ko matanggal lahat ng buhok mo dyan sa anit mo! Buwisit ka! Malandi! Hindi nga tinigilan ni Glenn si Apple. Ayaw gumanti ni Apple dahil alam niyang wala sa katinoan ang kanyang dating kaibigan. Isa pa, ayaw niyang makasakit kahit na nasasaktan na siya.
May mga umaawat sa kanila pero hindi nila mapigilan si Glenn hanggang sa dumating na si Martin. Pinwersa niyang mabitawan ni Glenn ang buhok ni Apple. Kasabay nun ay itinulak niya ang dalaga na dahilan kaya natumba ito. Ayos ka lang ba? Oo. Mas inuna mo pa talagang tanungin kung ayos lang yung babae na yan? Paano naman ako, ha? Ito isa pa. Sa oras na malaman ko sinasaktan mo si Apple, mananagot ka sa akin. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Bakit ba pinipili mo siya? Tayo pa rin. Hindi pa tayo naghihiwalay at hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Ano, Glenn? Tumahimik ka, hindi naging tayo. Hindi ko yung kinikilala. Dahil iniisip ko palang sukan-sukan na ako. Ayoko sa'yo. At kahit minsan, hindi ko naisip kung paano ako nagkagusto sa'yo. Walang tayo, Glenn. Walang tayo. Dahil ikaw lang ang nag-iisip nun. Kaya kung ayaw mo mas lalo akong magalit sa'yo, wag na wag mong sasaktan si Apple. Pinagbabantaan na kitang babae ka. Matapos yung sabihin ng binata ay umalis siya kasama si Apple. Habang si Glenn naman, pinagtitinginan ng mga tao. Nagbubulungan, ang iba naman ay nagtatawanan. Ano pang tinitingin-tingin nyo dyan? Umalis kayo rito! Lumayas kayo! Ha? Nagwawala na siya ng gugulo. Kahit na may guro, wala siyang ibang ginawa kundi ang magmakaawa kay Martin o kaya ay manggulo kay Apple. Nakakasira na siya ng pag-aaral ng iba, pati na rin imahe ng kanilang paaralan. Kaya walang nagawa ang mga yon kundi ang tanggalin siya. Kaya wala na siyang karapatan ulit na makapasok doon. Madalas na sa labas ng gate siya nagsisisigaw at nagwawala na para nga siyang nababaliw. Sa tuwing nakikita siya ni Apple, naaawa ito sa kinahantungan ng kanyang kaibigan. Kaya nung nagkausap sila ng kanyang tiyuhin, tinanong ni Apple kung makakaya pa bang gumaling ni Glenn. Depende na kasi yan sa lagay ng kaibigan mo. Nagpasakop na siya eh. Magagamot pa sana siya kung siya mismo handang isuko ang sarili niya. Pero sa nangyayari ngayon, patuloy pa rin niyang ginagawa yung ritual. Kahit na hindi na umiepekto. Ang nangyayari tuloy niyan, siya na ang nagbabayad nun. Bakit po ba ganun? Hindi naman marunong si Glenn manggayume. Hindi rin siya marunong sa mga ritual. Alam mo, sa panahon kasi ngayon, ang daming tao na tutok sa social media. Madali na lang din niya magawa. May mga nagtuturo niyan, pero hindi alam ng gumagaya sa kanila na may kapalit. Kaya nga may bayad ng mga nagpapakulam, nagpapagawa ng ritual o nagpapagamot. Dahil may tinatawag tayo na energy exchange. Kung libre yung gagawin at ituturo, iisa lang ang ibig sabihin nun. May bayad na hindi nakikita. Hindi ibig sabihin na libre niyang ginawa at natutunan. Wala na siyang babayaran. Doon na papasok ang kung anong puwersa para siya ang singilin. Kaya ganyan ang nangyayari kay Glenn. Dahil nagkapatong-patong na ang kung ano-anong paniningil sa kanya. Ang ibig po sabihin, nanonood lang siya ng tutorial? Ganon? Yung sa TikTok po, kunwari? Oh, ganun na nga. Sa lawak ng social media ngayon, malabo na walang tao na gumagaya nun. Nagiging epektibo nga kung tutusin. Ano naman kukunin nun sa'yo? Ganun yon. Hindi sila dilalapitan ng kadiliman. Sila ang nagpapaintulot sa kadiliman. Nasakupin sila. Kaya nakakatakot gumaya ng kung ano-anong nakikita. Dahil hindi nila alam kung anong laman ng ritual. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa kanila. Isa pa dun, nagbabanggit siya ng mga Latin na ritual na isa sa pinakadelikado sa lahat. Lalo na kung bibigkasin niya yun na malakas. Ang dila at boses ng tao, makapangyarihan yan. Kaya kung babanggitin mo mga salitang hindi mo alam, may matatawag kang hindi mo rin nakikita. Sobrang bigat ng enerhiya ni Glenn. Ayaw niyang kumawala. Naaawa po ako kay Glenn. Hindi ko alam kung paano ko siya tutulungan. Iniisip kong baka ako nga pong may mali. Na bakit hindi ko na lang ipinaubaya sa kanya si Martin. Hindi mo kasalanan yon. Una pa lang, ikaw na yung gusto ng tao. Hindi mo pwedeng bastang ipaubaya lagi sa kaibigan mo kung anong gusto niya. Dahil kahit naayawan mo ang isang tao, hindi ibig sabihin nun, nagugustuhin niya yung isa. Kahit hindi mo sagutin si Martin, hindi niya pa rin naman liligawan si Glenn. Hindi siya ang pipiliin
Kung hindi niya pinilit at ginamitan ng gayuma, matuto ka naman pahalagahan ng kung ano meron ka. Hindi sa lahat ng oras, pagpapaubaya ang mabisang paraan. Pero kasi, bata pa lang kami, naaawa na ako sa kanya. Palagi na lang siyang wala ng kahit na ano. Habang ako, kaya kong makuha kung ano ang gusto ko. Nakakaawa po siya. Ang lungkot po ng buhay niya. Hindi mo kasalanan kung ginawa niyang malungkot ang buhay niya. May ibang tao na kaparehas niya. Walang kahit na ano. Kahit pa matatawag na pamilya. Pero hindi naman umabot sa punto na ginagawa ang nagawa na niya. Bakit? Binigay mo naman yung pamilya na gusto niya. Andiyan ka. Naging tunay kang kaibigan. Sobrang hirap makahanap ng tunay na kaibigan sa panahon ngayon. Yung pamilya mo, tinanggap naman siya, di ba? Anak nga ang tawag sa kanya ng mami mo. Hindi yan tungkol sa wala sa kanya, kundi tungkol sa lagi niyang hinahanap ang wala. Hindi siya nakontento. Hindi niya pinahalagahan ang sarili niya. Hindi pwedeng laging irarason na mag-isa at malungkot siya para manira ng buhay ng iba. Kung ano man pinagdaaran niya, siya ang may desisyon nun. Hindi mo kasalanan. Kahit nasabihin niyo ni Gabo, hindi pa rin maalis ang lungkot kay Apple. Naaalala niya lang kasi ang mga pangako nila sa isa't isa noon, kung paano nila sabihin na hanggang sa huli ay magiging magkaibigan sila. Walang kahit na sino ang sisira nun. Naging mapagpaubaya si Apple, pero tama nga ang kanyang tiyuhin. Hindi habang buhay magpapaubaya siya, dahil kapag lagi niya yung ginagawa, siya naman ang mawawalan. Kaya isang araw, sinubukan ulit ni Apple na kausapin ang kaibigan niya. Sinadya niya itong puntahan sa bahay nito. Sarado ang pinto, maging ang bintana. Wala ang lola ni Glenn dahil may trabaho ito sa palengke. Sinubukang tumawag ng dalaga, walang sumasagot, kaya pinilit na lang niyang buksan ang pinto. Naabutan niya si Glenn, nagbabanggit ng kung ano-anong orasyon, nagpapatugtog din ng nakakakilabot na kanta. Sinasabayan niya ito kahit na hindi naman maintindihan ang sinasabi. Hawak din ni Glenn ang litrato nila ni Martin. Hinahalikan niya ang mukha ng binata kasabay ng mga ritual. May mga bukas din na kandila. May mga sangkap na makikita sa kusina. Naghalo-halo na sa loob ng kwarto ang kung ano-anong amoy. May usok, may pabango at kung ano-ano pa. Bes, tama na yan. Ano ka ba? Ibalik mo sa akin yan! Hindi pa ako tapos sa ritual ko! Itigil mo na to. Hindi na nakakatuwa. Hindi na to maganda para sa'yo. Ano bang alam mong maganda para sa akin, ha? Kung totoong kaibigan kita, hindi mo naman naagawin si Martin. Bes, bakit ba natin pinagtatalunan ng isang lalaki? Hindi akong umagaw sa kanya. Tanggapin mo na lang na ako ang mahal niya. Na kaya ka lang naman niya minahal dahil sa gayuma. Hindi! Hindi yan totoo! Nasaan na yun? Nasaan na yung gagamitin ko? Kailangan ko ng red ballpen. Isusulat ko yung pangalan ni Martin. Babalik siya sa akin. Kailangan niya bumalik sa akin. Hindi siya pwedeng mawala. Akin siya. Bes, hindi si Martin ang nawala sa'yo, kundi ang sarili mo. Ikaw mismo. Bakit mo to hinayaan? Maawa ka naman sa sarili mo. Hindi pagmamahal ng ibang kailangan mo, kundi pagmamahal mo para sa sarili mo. Manahimik ka! Nasaan na yung ritual ko? Nasaan na yung gamit ko? Nasaan na yung gamit ni Martin? Mamahalin niya ako. Magmamahalan kaming dalawa habang buhay. Walang makakapigil kahit na sino. Kahit na ikaw. Mahal ako ni Martin. Sa akin siya. Babalik siya sa akin. Pinilit ni Apple na ayusin at pakalmahin ang kanyang kaibigan, pero wala na siyang nagawa. Nagpapatuloy lang si Glenn sa pagsasagawa ng kung ano-anong ritual. Ang iba ron naghalo-halo na. Mali-mali na siya nang nababanggit, nang nagagawa. Pinagsasama niya ang mga hindi dapat pagsamahin.
Wala siyang proteksyon sa paggawa ng ritual. Kaya mas lalong malaki ang epekto nito sa kanyang espiritualidad. Humingi na ng tulong si Apple sa kanyang tiyuhin na may alam sa mga ganon, pero hindi nila naagapan si Glenn. Kailangan dahil mismong kaisipan na ni Glenn ang nilamon ng itim na kapangyarihan. Hindi na siya makausap ng matino, kaya paano siya susuko at tatanggapin ang liwanag? Halos isang buwan na ganon, kahit lola ni Glenn natatakot na sa kanya. Sinubukang humingi ng tulong sa mga magulang niya pero walang napala. Itinakwi lang siya lalo, kaya mas naawa sa kanya si Apple. Lagi ring sinisigaw ni Glenn ang pangalan ni Martin. Isang araw, kinausap ni Apple si Martin. Anong gusto mong gawin ko? Seryoso ka ba? Alam mo naman na galit ako sa babae na yun. Huwag mong sabihin na ipapaubaya mo ko para lang gumaling ang kaibigan mo. Ang selfish mo naman. Gusto na naman kitang mahalin. Tapos gusto pa akong ipagtulakan sa baliw na yun. Alam mo naman kung anong ginagawa niya, di ba? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Tulungan mo lang akong kausapin siya. Paano nga? Kapag nakikita ko siya, nagagalit ako sa kanya. Nanginginigan naman ko. Martin, please. Huling pakiusap ko sa'yo to. Pagkatapos ito pangako, lalayuan ko na ang kaibigan ko para matahimik na tayo. Huling beses na ito. Kapag hindi pa rin umepekto, tama na talaga. Naaawa lang talaga ako kay Glenn eh. Kasi nabaliw na siya. Minsan kung ano-anong ginagawa sa kanya ng ibang tao, binabato siya, sinasaktan siya. Sige, tutulungan kita. Pero siguraduhin mo lang na huling beses na to ha. Lumayo ka na sa baliw na yun. Ikaw lang ang kakausapin nun. Kaya please, gusto kong kausapin mo siya ng maayos. Hindi yung pagalit. Please naman iparealize mo ko sa kanyang kailangan niyang sumuko sa liwanag para maalis siya sa kadiliman. Na mayroong mga taong tatanggap at magmamahal sa kanya nang hindi niya kailangang pilitin. Ang mahalaga, dapat mas mahal niya ang sarili niya. Susubukan ko. Sana kaya ko siyang makausap ng maayos. Kahit na nag-aalangan si Martin, pinagbigyan niya si Apple. Ayaw niya rin kasi na tila ba nababagabag ito sa tuwing maaalala si Glenn. Kaya nung isang beses na nakita nila ito sa labas, kahit na may kung anong galit na nanggagaling sa kalooban ni Martin, isinantabi niya na lang ito. Babalik ka na ba sa akin? Baby, tara na. Mahal mo na ulit ako, di ba? Sabi ko naman sa'yo, ako pa rin ang pipiliin mo eh. Hindi ako babalik sa'yo. Gusto lang kitang makausap. Huwag kang ganyan, baby. Alam ko naman na iiwan mo na silang lahat para sa akin eh. Alam mo, mahal na mahal pa rin kita. Naniniwala akong babalik ka sa akin. Kasi mapagtatanto mong mas higit ako sa kahit na sino. Bitiwan mo ako. Gusto ko lang sabihin sa'yo na ayusin mo na ang sarili mo. Ang buhay mo. Dahil kahit anong mangyari, hindi na ako babalik sa'yo. Hindi kita mahal, Glenn. Kahit na anong gawin mo mga ritual, hindi yan i-epekto sa akin. Masyadong malawak ang mundo para isipin mong ako lang yung lalaking para sa'yo. Marami ka pang pwedeng makilala na tatanggapin ka at hindi ipaparamdam sa'yong may kahati ka. Kaya wag ka sa akin, Glenn. Dahil kahit kailan, hindi ikaw ang pipiliin ko. Please. Isa pa ulit. Isa pa ulit. Magiging maayos ako. Magiging mabait ako. Ibibigay ko sa'yo lahat. Kahit mga hindi maibigay ni Apple. Ako, kaya ko maging alipin mo. Kaya kong halikan ng mga paa mo. Please, ako na lang. Hindi mo kailangan gawin yan. At wag na wag mong gagawin yan sa kahit na sinong mamahalin mo. Kaya mas mahalaga na tigilan mo na yung ginagawa mo. Dahil kahit mahalin kita, kung hindi mo mahal ang sarili mo, walang mangyayari. Inuubos ka ng kahibangan mo, Glenn. Huwag kang umasa sa kadiliman. Bigyan mo ng espasyo ang liwanag para makalaya ka. Bigyan mo ng pagkakataon ng sarili mong makabangon. Dahil pagkatapos nito, hindi na tayo magkikita. Sana wag ako ang hanapin mo. Sana ang hanapin mo ang sarili mo. Ilang beses pang nagmakaawa si Glenn, pero wala na siyang nagawa nung umalis na si Martin. Simula nun, hindi na talaga sila nagkita pang muli. Tapos na kasi ng pag-aaral nun si Martin at nagpasya siyang lumipat ng ibang lugar. Habang si Apple naman, may 1 taon pang tatapusin.
Tuloy pa rin ang komunikasyon nilang dalawa dahil naging magkasintahan sila. Kapag nakapagtapos na si Apple, lalayo na rin siya sa lugar na yon. Pero iisa lang ang hiling niya, na sana bago siya umalis ay umayos na ang kaibigan niya. Nawala na siya ng pag-asa nung una, pero nung lumapit sa kanya si Glenn, naisip niya na kaya naman palang lumaban ng kaibigan niya sa kadiliman kung gugustuhin ito. Nagpatulong sila kay Gabo para mabawasan at maalis ang mga nakakapit na kung ano kay Glenn. Mahirap yon sa simula dahil minsan may bumubulong kay Glenn na ulitin niya ang ginawa niya. Sinusubukan niya lang talaga na kalabanin yun. Isang araw, nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap ang dalawa. Pasensya ka na. Alam ko naman nagalit ka sa akin. Nakakagalit naman talaga yung ginawa ko. Sorry. Huwag mo na lang sana uulitin sa susunod, sa kahit na sinong lalaki. Pinapatawad na kita. Bakit hindi ka magalit ng sobra? Ang dami kong nagawa eh. Bakit ba ang bait mo? Wala naman ako magagawa kahit magalit ako. Tapos naman na. Nangyari na. Di ba? Ang mahalaga sa akin, bago tayo magkalayo, alam kong may pagbabago na sa'yo. Isa lang naman ang gusto ko eh. Yung makita mong sarili mong halaga. Na kahit naiwan ka ng maraming tao, hanggat hindi ka iniiwan ng sarili mo, panalo ka pa rin. Iiwan mo na rin ako? Yun yung kailangan natin sa ngayon. Hindi na tayo lalago kapag magkasama tayo. Basta lagi mong tatandaan na hindi tayo nagkahiwalay ng landas dahil may galit ako. Kundi parehas lang din tayong nagpalaya. Sorry talaga. Pangako ko sa'yo, babawi ako sa sarili ko. Babaguhin ko kung ano yung mga mali ko. Salamat sa paniniwala mo sa akin ha. Sana magtagpo ulit ang landas natin sa susunod. Sana maging masaya ka. Sana ikaw rin. Mapait ang mga ngiti nila. May kirot sa dibdib, pero pareho nilang alam na yon ang tama. Sa mga lumipas na sandali, hindi pa rin nagtatagpong muli ang landas ng dalawa. Wala na silang balita sa isa't isa. Ang huling balita lang ni Apple, ang sabi ng kanyang tiyuhin ay pumasok ng kumbento si Glenn. Parang gusto raw nitong maging madre at isuko ang buong kaluluwa niya sa Diyos. Sina Apple at Marty naman, maayos pa rin ang relasyon nilang dalawa. Nagiging mas matatag palalo. Sadyang dumating lang sila sa pagsubok na lahat ay sinukat sa kanila. Tatag ng pag-ibig, ng paniniwala at ng pagkakaibigan. Sadyang may mga taong mahilig mang-agaw. Maging laruan man, gamit, atensyon o pagmamahal. Yun ay dahil sa may kulang silang nararamdaman sa pagkatao nila. Pero tandaan, ang mga bagay na inaagaw ay hindi kailanman magiging tunay na pag-aari. Maaaring makuha mo ang gusto mo sa pamamagitan ng panlalamang o pananakit ng iba, ngunit hindi mo kailanman mapipilit ang isang tao na mahalin ka ng totoo o manatili siya sa iyo ng buong puso. Dahil ang pagmamahal na nakalaan para sa iba, kahit gamitan mo man ng mahika, ang puso ay babalik at babalik sa kung kanino ba ito tunay na tumitibok. Hindi rin magiging tamang dahilan ang pagiging malungkot para maging mapanlamang at naisin ang pag-aari ng iba. Ang sakit na naranasan mo ay hindi lisensya para iparanas din yon sa ibang tao. Hindi rin mapupunan ng isang inagaw na tao ang mga kakulangan o sugat na matagal nang nasa puso mo. Dahil sa halip na mahanap mo ang pagmamahal na hangad mo, mas lalo lamang mawawala ang respeto ng mga taong nasa paligid mo. Ang tiwalang minsang ibinigay sa iyo at maging ang sarili mong pagkatao. Sapagkat ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman inaagaw, ipinagpipilitan o ipinaglalaban sa maling paraan. Ito ay kusang binibigay sa taong tunay na nararapat para rito. Kaya huwag mong hayaang ang pansamantalang pagnanais sa isang tao ang maging dahilan para habang buhay mong pagsisihan ang pagkawala ng isang kaibigang tapat. Sapagkat sa huli, mas masakit mawala ng taong itinuring mong pamilya kaysa mawala ng isang relasyong hindi naman talaga itinadhana para sa'yo.
Ano ba sa tingin ninyo, mga apo? Minsan nyo na rin bang naranasan na masira ang pagkakaibigan nyo nang dahil lang sa lalaki? Ibahagi nyo na sa amin yan, kasama ng inyong opinyon at komento. Naway may hatid itong magandang aral para sa inyo. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palaging pakikinig, mga mahal ko.